Ang boses ni Dr. Hector Velasco ay matalas na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Taglay ang isang uri ng pagwawalang bahala na kayang magpalamig ng dugo ng sinumang makakarinig. Sapat na ang 3 buwan na pagmamasid sa bata at sa tingin ko ay maari na nating simulan ang huling yugto ng ating pananaliksik dahil wala na namang saysay ang kanyang mga organo sa susunod na mga araw. Sa kabilang dulo ng linya, maririnig ang mahinang paghalahak ni Helena na tila ba isang musika ng demonyo na nagdiriwang sa gitna ng isang libing. Siguraduhin mo lang na hindi makikialam ang katulong na yon. Dahil sa oras na makita niya ang mga gamot na ibinibigay natin, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikan sa kanyang probinsya. Nakatayo ako sa dilim ng pasilyo, hawak ang isang basahan at ang mga gamit panlinis na tila biglang bumigat sa aking mga kamay. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanigas sa narinig at ang hangin sa loob ng malaking bahay na ito ay tila naging kakapusin para sa aking paghinga. Hindi ako makagalaw, hindi ako makapagsalita. Ang tanging nararamdaman ko ay ang unti-unting paglamig ng aking mga daliri habang mahigpit kong kinakapa ang dingding upang hindi ako matumba sa sobrang panghihina. Sa loob ng silid na iyon, natutulog ng mahimbing si Alonzo, ang batang walang malay na unti-unting nilalason ng mga taong dapat sana ay nag-aalaga sa kanya. Dahan-dahan akong nadlakad patungo sa kanyang silid at ang aking mga paa ay tila lumulubog sa bawat hakbang sa makapal na alpombra. Ang liwanag mula sa bintana ay tumatama sa mukha ng bata na nagpapakita ng kanyang maputlang balat at ang mababaw na paghinga na sumasabay sa tahimik na gabi. Hinaplos ko ang kanyang pisingi gamit ang likod ng aking kamay at ramdam ko ang init ng kanyang balat na unti-unting kinakain ng sakit na gawa-gawa lamang ng mga taong ganid. Sa bawat pagdampi ng aking mga daliri sa kanyang malambot na buhok, isang pangako ang namumuo sa aking dibdib. Isang sumpa na hindi ko hahayaang mawala ang batang ito dahil lamang sa kasakiman ng iba. Naalala ko ang aking kapatid, ang kanyang mga mata na nagmamakaawa rin sa akin noon na iligtas siya mula sa kamatayan. Ngunit wala akong nagawa dahil wala akong lakas at wala akong boses. Ngayon, nasa harap ko ang isang pagkakataon, isang buhay na nakasalalay sa aking mga kamay. At sa kabila ng takot na nang-inginig sa aking kalamnan, alam kong hindi ako maaaring manahimik. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na kailangan kong kumilos. Ngunit paano ko lalabanan ang mga taong may hawak ng lahat ng kapangyarihan sa bahay na ito? Ang pintuan ng silid ay bahagyang bumukas at ang anino ni Helena ay lumitaw sa hallway. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang senyales na may nakikinig sa kanilang pag-uusap. Pabilis kong ibinalot ang aking sarili sa dilim. Pinipigilan ang aking paghinga hanggang sa sumakit ang aking dibdib, habang ang bawat segundo ay tila isang oras na puno ng panganib. Sa gitna ng aking pagtatago, napatingin ako sa labas ng bintana, kung saan ang buwan ay tila nakamasid din sa aking pagdurusa at sa kawalang katarungan na nagaganap sa loob ng mga pader na ito. Anong klaseng mundo ang nagpapahintulot sa ganitong uri ng kadiliman na maghari sa buhay ng isang inosente? Kung ako ang kailangang magdusa para mabuhay ang batang ito, handa ako. Ngunit sapat ba ang aking lakas para labanan ang mga halimaw na nagkukubli sa likod ng kanilang magagandang mukha at matatamis na salita? Ang mga tanong na ito ay patuloy na umiikot sa aking isipan na tila mga tinik na humahapdi sa bawat paghinga ko, habang ang anino ni Helena ay dahan-dahang lumalapit sa pintuan na aking kinaroroonan. Ang lamig ng simoy ng hangin sa Tagaytay ay tila nakikipagkaisa sa pang-ambang nagbabalot sa aking buong pagkatao. Habang nakatago ako sa dilim, pinanood ko ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng silid ni Alonzo. Isang kilos na puno ng kasamaan na ikinapanginig ng aking mga tuhod. Hindi ko hinayaang makita ako ni Helena, kaya't mabilis akong gumapang patungo sa kabilang pasilyo. Ang aking puso ay tila humahampas sa aking dibdib sa sobrang bilis.
Sa bawat paghinga ko, ang amoy ng mamahaling pabango ni Helena ay nanunuot sa aking ilong. Isang paalala na ang halimaw ay narito mismo sa loob ng bahay na ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarinig ako ng mga hakbang na papalayo at dahan-dahan akong sumilip sa loob ng silid. Nakita ko si Alonso na mahimbing na natutulog. Ngunit ang kanyang mukha ay tila nakakunot. Wari ba'y may masamang panaginip na bumabagabag sa kanya? Nilapitan ko siya at dahan-dahang inayos ang kumot na nakabalot sa kanyang maliit na katawan. Ang kanyang balat ay napakalamig at nang hawakan ko ang kanyang pulso, ang mahinang pagtibok nito ay tila isang kandilang malapit ng mamatay. Sa sandaling iyon, ang galit at awa ay nagsama sa aking puso. Isang damdaming hindi ko kailanman naramdaman noon sa kahit sinong amo. Kinabukasan, ang araw ay sumilip sa bintana, ngunit wala itong dalang liwanag sa aking nararamdaman. Habang naglilinis ako ng mga alikabok sa mga mamahaling vase sa sala, nakita ko si Graham na nakaupo sa kanyang desk. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong hindi niya naman nababasa. Ang kanyang hitsura ay larawan ng isang taong nawala na ng pag-asa. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng lungkot na kanyang pasan. Nais ko siyang lapitan. Nais kong sabihin sa kanya ang lahat ng aking narinig. Ngunit ang takot na baka hindi siya maniwala ay pumipigil sa aking dila. Lumapit sa kanya si Helena. Dala ang isang tasa ng tsaa na may halong mapait na ngiti. Ang kanyang boses ay malambing, puno ng huwad na pag-aalala habang kinakausap niya si Graham tungkol sa kalagayan ni Alonzo. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na tumigil sa aking ginagawa. Ang aking mga kamay ay humigpit sa hawakan ng walis, habang pinapanood ko kung paano niya manipulahin ang emosyon ng lalaking mahal na mahal ang kanyang anak. Ang pagiging malapit nila ay tila isang kadenang nakagapos sa isipan ni Graham. Pinipigilan siyang makita ang katotohanang nasa harap na niya. Nang magtanpo ang aming mga paningin ni Graham, agad akong yumuko bilang tanda ng paggalang at nagpatuloy sa aking gawain. Ngunit ang kanyang mga mata na pagod at puno ng pait ay tila may gustong sabihin sa akin, isang lihim na tinatago rin niya sa likod ng kanyang katahimikan. Napansin ko ang bahagyang pagninig ng kanyang mga kamay habang humahawak sa tasa. Isang kilos na nagpapakita ng kanyang kahinaan sa harap ng babaeng nagpapanggap na kanyang sandigan. Sa bawat sandali na lumilipas, ang bigat ng aking sikreto ay tila isang malaking bato na unti-unting pumipigil sa aking paghinga. Pumunta ako sa kusina upang maghanda ng tanghalian at doon ko naabutan si Mang Mateo, ang aming matandang driver, na kasalukuyang nagpupunas ng mga baso. Ang kanyang mga mata na may bakas na ng katandaan ay puno ng karunungan at pag-unawa. Tumingin siya sa akin ng may makahulugang titig. Wari ba'y alam niya ang labirintong aking pinapasok. Inilapit niya ang kanyang upuan sa akin at sa mahin ng boses na halos pabulong, sinabi niyang ang mga pader ng mansyong ito ay may mga tenga at ang bawat sulok ay may matang nakamasid. Ramdam ko ang panghinginig ng aking mga kamay habang ibinababa ang hawak kong basahan. Ang takot ay hindi na lamang sa aking isipan, kundi sa bawat himaymay ng aking katawan. Sino nga ba ang tunay nakakampi sa loob ng bahay na ito kung ang bawat kilos ay binabantayan ng isang taong may kapangyarihang magpaalis sa akin sa isang kisap mata? Sa gabi, habang nag-iisa ako sa aking maliit na silid, madalas kong tanungin ang sarili kung kakayanin ko bang harapin ang isang taong may hawak ng kayamanan at impluwensya, samantalang ako ay isang simpleng katulong lamang. Ang aking puso ay punong-puno ng pag-aalala. Hindi para sa aking sarili, kundi para kay Alonzo, na walang malay na nabubuhay sa mundong kontrolado ng kasamaan. Kung magpapatuloy ako sa aking paglalakbay, ano ang kapalit ng aking katapatan at magagawa ko bang baguhin ang tadhana ng batang ito bago pa maging huli ang lahat? Ang mga sumunod na araw sa loob ng mansyon ay tila isang mahabang paglalakad sa gitna ng hamog kung saan ang bawat anino ay nagiging banta at ang bawat boses
ay nagiging hudyat ng pangamba. Hindi ko malilimutan ang mga sandaling inilalaan ko sa pag-aalaga kay Alonzo, na sa kabila ng kanyang panghihina ay laging naghahanap ng kaunting pagmamahal. Isang hapon, habang nagpapalit ako ng kanyang sapin sa kama, napansin ko ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri sa paa, isang manifestasyon ng buhay na pilit na ipinagkakait ng mga taong nagpapakain sa kanya ng lason. Ang bawat pagdampi ng aking kamay sa kanyang mga binti ay tila isang taimtim na panalangin na sana ay muling magkaroon siya ng lakas na tumayo at takbuhan ang mundong ito na puno ng pagkukunyari. Sa gitna ng aking ginagawa, pumasok si Graham sa silid. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng biglaang paghinto ng aking paghinga. Hindi siya nagsalita agad. Nakatitig lamang siya sa kanyang anak na mahimbing pa ring natutulog. At sa kanyang mga mata ay nababanaag ang isang uri ng pagod na hindi kayang pawiin ng kahit anong yaman. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ni Alonzo, isang kilos na puno ng pagmamahal na nakatago sa likod ng kanyang malamig na panlabas na anyo. Sa sandaling iyon, ang pagtingin ko sa kanya ay hindi na bilang isang amo na dapat katakutan, kundi bilang isang ama na naliligaw sa dilim. Isang taong kailangan ng liwanag na matagal na niyang kinalimutan. Nilingon niya ako at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay hindi matigas, bagkus ay puno ng pag-aalinlangan. Rosa, sa tingin mo ba ay may pag-asa pa para sa kanya? Tanong niya habang ang kanyang tingin ay bumabalik sa anak. Ang tanong na yon ay tila isang punyal na bumaon sa aking puso dahil alam ko ang katotohanang hindi ko maaari sabihin ng basta-basta. Ibinaba ko ang aking ulo, pinipigilan ang panghinginig ng aking boses habang sinasagot ko siya na hanggat may hininga, ay may pagkakataon para sa himala at ang pagmamahal niya ang pinakamabisang gamot na kailangan ng bata. Nakita ko ang bahagyang pagbasa ng kanyang mga mata, isang sugat sa kanyang pagkatao na naghahanap ng dahilan upang muling maniwala. Paglabas ni Graham sa silid, naiwan akong nakatayo sa tabi ni Alonzo. Ang aking isipan ay nagtatalo kung tama bang magpatuloy sa aking planong ilantad ang katotohanan o manahimik na lamang upang hindi madamay ang aking sariling kinabukasan. Ang bawat sandali sa piling nila ay nagpapakita sa akin na ang mansyong ito ay hindi lamang isang kulungan ng isang batang may sakit, kundi isang entablado kung saan ang bawat isa ay may tinatagong pait. Paano ko maituturo ang daan patungo sa liwanag kung ang taong dapat sana ay maging gabay ay siya mismong nakagapos sa dilim ng kanyang sariling pagsisisi? Habang nakatanaw ako sa bintana, ang dapit hapon ay nagkulay dugo at tabo at hindi ko mapigil ang isipin kung hanggang kailan ko matitiis ang ganitong sikreto habang unti-unting namamatay ang isang inosenteng pangarap sa harap ng aking mga mata. Lumipas ang ilang araw na puno ng pang-iingat kung saan bawat galaw ko ay tila isang paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga halaman sa harden, hindi sinasadyang napakinggan ko ang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Helena at ng isang hindi kilalang lalaki na madalas makita sa labas ng gate. Hindi ko man narinig ang bawat salita, sapat na ang tensyon sa kanilang mga boses upang mapagtanto ko na ang bawat pagkilos ng grupo ni Dr. Velasco ay may kaugnayan sa malalaking halaga ng pera na pumapasok sa mga account na hindi alam ni Graham. Ang bawat hakbang ko ay naging mabigat, na tila hinihila ng lupa ang aking pagkatao sa gitna ng katotohanang napakakomplikado at mapanganib. Sa loob ng silid ni Alonzo, sinimulan kong bawasan ng lihim ang dosis ng kanyang gamot. Pinalitan ko ito ng mga bitamina at pagkaing masustansya na aking inihahanda ng mag-isa sa kusina. Sa bawat pagpapakain ko sa kanya, ramdam ko ang dahan-dahang pagbalik ng ningning sa kanyang mga mata, isang munting liwanag na nagbibigay sa akin ng lakas na magpatuloy. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng kwento sa kanya, hinawakan niya ang aking kamay gamit ang kanyang maliliit na daliri. Isang haplos na puno ng tiwala at pag-asa na sapat
na upang mapawi ang lahat ng pagod sa aking katawan. Ang kanyang mahinang bulong na sana ay makapaglalaro na siya sa labas, kasama ang ibang bata ay nagdulot ng isang matinding kirot sa aking dibdib na pilit kong itinatago sa ilalim ng aking mga ngiti. Samantala, napapansin ko ang unti-unting pagbabago sa pakikitungo ni Graham sa akin. Hindi na lamang ako isang katulong sa kanyang paningin, kundi isang taong tila nagbibigay sa kanya ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Minsan, nakikita ko siyang nakatayo sa may pintuan ng silid ni Alonzo. Pinagmamasdan kami ng may lungkot at pagkamangha. Waribay naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Sa mga sandaling iyon, ang hangin sa pagitan namin ay tila nagiging mas malapit. Hindi dahil sa anumang romantikong dahilan, kundi dahil sa pagbabahagi ng isang sikretong pilit namin pinoprotektahan mula sa mapanghusgang mga mata sa loob ng mansyong ito. Ngunit ang bawat sandali ng kagaanan ay palaging may katumbas na banta. Isang umaga, habang naglilinis ako, nakita ko si Helena na nakatayo sa gitna ng sala. Hawak ang aking personal na diary na naiwan ko sa ilalim ng aking kama. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapanggap na mabait. Ito ay puno ng matalas na pait at mapanirang intensyon. Alam kong ang bawat pahina ng aking mga isinulat ay isang panganib sa kanyang mga plano, at ang kanyang ngiti ay hindi na isang paanyaya sa pagkakaibigan, kundi isang babala ng isang darating na unos. Sa gitna ng aking kaba, naisip ko, sapat ba ang aking katapatan sa batang ito para harapin ang galit ng isang taong walang pakialam kung sino ang masasaktan basta makuha niya ang kanyang gusto? Ang bawat pahina ng aking diary na hawak ni Helena ay tila isang hatol na unti-unting pumapatay sa aking kalayaan. Hindi niya ako kinumpronta agad. Sa halip, ginamit niya ang kanyang mga mata upang iparamdam sa akin na ako ay isang daga na nakulong sa isang bitag na siya mismo ang naghanda. Ang bawat pangiti niya sa harap ni Graham habang ako ay abala sa paglilinis ay puno ng nakatagong lason, isang paalala na ang katotohanang aking iningatan ay maaari niyang gamitin bilang armas upang sirain ang aking pagkatao sa isang iglap. Pakiramdam ko ay nagiging manhid ang aking mga binti habang nagpapatuloy ako sa pagtatrabaho. Ang aking isipan ay walang humpay na naghahanap ng paraan upang mabawi ang tanging patunay na mayroon ako laban sa kanyang masamang balak. Nang gabing iyon, habang ang buong mansyon ay nababalot ng katahimikan ng madaling araw, sinubukan kong pumasok sa opisina ni Helena upang bawiin ang aking diary. Ang aking mga kamay ay nanginginig ng hindi ko mapigilan at ang bawat hibla ng aking damit ay tila dumidikit sa aking balat dahil sa labis na takot na baka may makakita sa akin sa dilim. Nang sa wakas ay makita ko ang aking diary sa ibabaw ng kanyang mesa. Ang aking puso ay tila huminto sa pagtibok. Ngunit bago ko pa man ito makuha, bumukas ang pinto at iniluwan nito si Graham na mukhang may hinahanap ding dokumento. Ang amin mga tingin ay nagtagpo sa gitna ng dilim at sa kanyang mga mata ay walang galit, kundi isang malalim na pagtataka na tila naghahanap ng paliwanag sa aking kakaibang ikinikilos. "Rosa, anong ginagawa mo rito sa ganitong oras?" Mahinang tanong niya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Hindi ako makasagot. Ang aking lalamunan ay tila nababalot ng tuyong dahon na humahadlang sa anumang tunog na nais kong ilabas. Sa harap niya, pakiramdam ko ay ako ang pinakamaliit na tao sa buong mundo. Ang aking lihim ay tila isang pasaning hindi ko na kayang itago sa ilalim ng aking mga ngiti. Hinawawakan niya ang aking braso upang alalayan ako. At sa haplos na iyon, ramdam ko ang init ng isang taong may malasakit, isang bagay na pilit nang itinatago sa likod ng kanyang mga pader. Sa gitna ng tensyon, nakita ko sa kanyang mga mata ang isang uri ng pagod, na tila nagmamakaawa na sabihin ko na ang totoo, na wakasan na ang pagpapanggap na sumisira sa aming dalawa. Ang bawat sandali ng katahimikan sa pagitan namin
ay tila isang mahabang tulay na pilit naming tinatawid sa gitna ng unos. Nais kong sabihin sa kanya ang tungkol kay Helena, tungkol sa lason na ibinibigay kay Alonso, at tungkol sa takot na bumabalot sa aking bawat araw. Ngunit ang pagtingin niya sa akin ay puno ng pagtitiwala na natatakot akong masira. Kung ipagtatapat ko ang lahat na yon, maniniwala kaya siya sa isang katulong na walang ibang patunay kundi ang kanyang sariling mga obserbasyon at ang isang diary na baka sabihin niyang gawa-gawa lamang? Habang nakatingin ako sa kanyang mga mata, ang aking puso ay dumadaing sa bigat ng katanungang bumabagabag sa akin. Kung ang pagmamahal ba sa katotohanan ay sapat na upang panindigan ang aking buhay sa gitna ng pang-anib, o kung mas mabuting manahimik na lamang upang hindi na lumala pa ang sakit na nararamdaman ng lalaking unti-unting nakakakuha ng aking paghanga. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging napakabigat, na tila ang bawat hibla ng hangin ay naglalaman ng mga salitang hindi ko mabigkas. Nakatitig si Graham sa akin. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, na tila sinusubukang basahin ang bawat emosyong nagtatago sa aking mukha. Dahan-dahan kong inilayo ang aking sarili. Ang aking mga kamay ay nanginghinig habang sinusubukang ayusin ang aking suot. Ang tanging nais ko lamang ay makalabas sa silid na iyon bago pa man gumuho ang lahat ng aking pagpapanggap. Sinubukan niyang hawakan muli ang aking braso, ngunit umiwas ako. Ang aking katawan ay puno ng pang-ambang. Ang bawat haplos niya ay magiging mitsa ng aking tuluyang pagkasira sa harap ni Helena. Sir, pasensya na po. Kailangan ko lang pong ayusin ang ilang gamit para kay Alonzo. Bulong ko na halos hindi ko marinig ang sariling boses. Hindi siya sumagot, ngunit ramdam ko ang kanyang pagtitig na tila nanunuot sa aking kaluluwa. Isang uri ng pagtatanong na hindi ko kayang sagutin sa sandaling iyon. Na makalabas ako ng silid, ang aking paghinga ay bumilis. At ang bawat hakbang ko patungo sa aking silid ay tila isang pagtakas mula sa isang katotohanang unti-unting lumalamon sa aking buhay. Pagdating ko sa aking higaan, ibinagsak ko ang aking sarili at hinayaan ang aking mga luha na dumaloy. Ang bawat patak ay nagdadala ng pait at pagod na matagal ko nang kinikimkim. Kinabukasan, ang atmosfera sa loob ng mansyon ay naging mas lalong tensyonado. Nakita ko si Helena sa hardin. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa akin habang siya ay naglalakad patungo sa aking direksyon. Ang bawat hakbang niya ay puno ng banta. Lumapit siya at marahang hinaplos ang aking pisngi. Isang kilos na puno ng pananakot sa kabila ng kanyang wad ng ngiti. Sabi niya sa akin na hindi ko dapat kalimutan kung sino ang may hawak ng aking kapalaran sa loob ng bahay na ito. At anumang pagtatangka kong ilantad ang kanilang mga sikreto ay magiging mitsa ng aking paglisan sa isang paraang hindi ko magugustuhan. Ang kanyang mga salita ay parang yelo na bumabalot sa aking puso. Pinapatay ang anumang munting pag-asa na aking naramdaman ng gabing iyon kasama si Graham. Sa gitna ng lahat ng ito, napagtanto ko na ang paglaban sa kasamaan ay hindi lamang isang laban ng katotohanan laban sa kasinungalingan, kundi isang laban ng tibay ng kalooban sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Habang nakaupo ako sa tapat ng bintana, pinagmamasdan ko ang mga bituin na tila malayo at walang pakialam sa mga nangyayari sa ibaba. Naisip ko si Graham, ang kanyang pagod at ang kanyang mga mata na naghahanap ng liwanag, at hindi ko mapigilang magtanong kung hanggang kailan ko kayang manatili sa kanyang tabi nang hindi siya nadadamay sa aking mga panganib. Kung ang pag-ibig sa katotohanan ay nangangailangan ng sakripisyo na higit pa sa aking makakaya, handa ba akong mawala ang lahat? Kahit na ang taong unti-unti nang nagiging dahilan ng aking pananatili sa loob ng mansyong ito? Ang umaga ay sumalubong sa akin na may dalang kakaibang katahimikan, isang uri ng kalmadong nauna sa isang malakas na unos. Habang inihahanda ko ang agahan ni Alonzo, naramdaman ko ang presensya ni Graham na nakatayo sa may pintuan. Pinagmamasdan ang bawat kilos ko ng may lalim na hindi ko maipaliwanag. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na puno ng tensyon.
Ngayon ay tila may puwang na nagbukas sa pagitan naming dalawa. Isang puwang na nag-aanyaya sa amin na maging totoo sa aming nararamdaman sa kabila ng mga pader na aming kinatatayuan. Lumapit siya at kinuha ang tray mula sa aking mga kamay. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa akin. Isang haplos na nagpadaloy ng kuryente sa aking buong sistema at nagpabilis sa tibok ng aking puso. Rosa, salamat sa pagiging sandigan ni Alonso sa gitna ng lahat ng ito. Wika niya habang ang kanyang boses ay puno ng katapatan na walang halong pagpapanggap. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng aking pagod at takot ay tila nadlaho, napalitan ng isang matinding pagnanais na manatili sa kanyang tabi at protektahan ang kahit anong munting ligaya na mayroon kami. Hindi ako nakapagsalita. Ang tanging nagawa ko ay tumingin sa kanyang mga mata, kung saan nakita ko ang isang taong pagod na sa pagtakas at na yun ay naghahanap ng dahilan upang muling mabuhay. Ang aming pagkakalapit ay hindi nang ailangan ng kahit anong salita, sapagkat ang katahimikan sa pagitan namin ay nagsasalita ng damdaming matagal na naming kinikimkim sa ilalim ng aming mga responsibilidad. Gayunpaman, sa kabila ng tamis ng sandaling iyon, ang anino ni Helena ay palaging nakamasid mula sa malayo. Ang kanyang mga mata ay nanunuri at puno ng malisya. Alam ko na ang bawat pagkilos namin ni Graham ay dagdag na gatong sa apoy na nais niyang maging sanhi ng aking pagbagsak. Habang pinagmamasdan ko ang pagtayo ni Graham at ang kanyang paglakad palayo, ramdam ko ang bigat na isang responsibilidad na hindi ko maaaring talikuran. Ang katotohanan tungkol sa lason na unti-unting pumapatay kay Alonso at ang panganib na dala ni Helena sa buhay naming lahat. Ang bawat sandali ng pagmamahal na aking nararamdaman para kay Graham ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa akin na hanggat hindi ko na ilalantad ang totoo, ang aming kaligayahan ay mananatiling isang marupok na baso na handang mabasag sa anumang pagkakataon. Nang gabing iyon, habang nakatanaw ako sa buwan mula sa bintana ng aking silid, hindi ko mapigil ang isipin kung ang pag-ibig ba na nagsisimulang sumibol sa gitna ng dilim ay sapat na upang labanan ang mga halimaw na nagkukubli sa loob ng mansyong ito. Kung pipiliin ko ang aking sariling kaligayahan, tatalikuran ko ba ang batang umaasa sa akin para sa kanyang kinabukasan? Ang mga tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa aking isipan na tila mga tinik na humahapdi sa bawat paghinga ko. Sa gitna ng aking kalungkutan, naitanong ko sa aking sarili kung ang aking pagmamahal kay Graham ay isang paraan upang maging malaya o kung ito ay isa lamang panibagong kadena na magdatali sa akin sa isang buhay na puno ng pagsisisi at pagdurusa sa hinaharap. Ang kaligayahan ay tila isang marupok na salamin na kahit sa pinakamaliit na paggalaw ay handang mabasag sa aking harapan. Habang naglilinis ako sa library, natagpuan ko ang ilang mga dokumento na nakasingit sa ilalim ng mga makakapal na libro tungkol sa negosyo. Ang aking mga daliri ay nanginginig nang buksan ko ang mga ito at sa bawat pahinang aking nababasa, ang katotohanan ay unti-unting bumubukas gaya ng isang sugat na matagal nang iningatan. Ang mga resibo para sa mga gamot na hindi kailanman nakarating kay Alonso, pati na ang mga pirma ni Dr. Velasco na nagpapatunay sa kanyang mga ilegal na eksperimento ay nakalatag sa harap ko na tila mga hatol ng kamatayan para sa batang aking minahal. Hindi ako nakahinga nang marinig ko ang dahan-dahang pagbukas ng pinto at agad kong itinago ang mga papel sa loob ng aking apron habang ang aking puso ay tila tumatalbog sa aking lalamunan. Si Helena ang kumasok. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng pangungutya habang nakatingin sa aking nababahalang mukha. Alam ko na ang kanyang bawat paglapit ay isang hakbang patungo sa aking pagkawasak. Ngunit sa kabila ng takot, may isang bagong lakas na umusbong sa aking kalooban. Hindi na ako ang babaeng natatakot lamang. Ako na ngayon, ang babaeng may hawak ng susi sa kalayaan ni Alonso. At ang bawat salita ni Helena ay tila mga hangin lamang
na walang kapangyarihang patungbahin ang aking paninindigan. Sabi niya sa akin na ang aking pangingialam ay magdadala lamang ng kapahamakan sa taong aking pinakamamahal at ang banta niya ay hindi na lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa kinabukasan ni Graham na nakasalalay sa kanyang reputasyon. Ang bawat salitang binitawan niya ay may kasamang pait na tila sumasakal sa aking diwa. Pinapaalalahanan ako na ang paglaban para sa tama ay may katumbas na matinding pagdurusa. Habang nakatayo kami sa gitna ng silid, ang aming mga tingin ay nagbabanggaan at ramdam ko ang lamig ng kanyang galit na tila bumabalot sa bawat sulok ng aking pagkatao. Alam kong oras na upang magpasya kung ang aking nararamdaman para kay Graham ay sapat na dahilan upang ipagsapalaran ang aking buhay, o kung ang pag-ibig na ito ay isa lamang hadlang sa misyong aking sinimulan. Nang gabing yon, habang nag-iisa ako sa aking silid, hindi ko na mapigilan ang pagtulo ng aking mga luha. Ang bawat tanong na bumabagabag sa akin ay tila mga anino na naglalakad sa paligid ng aking isipan. Kung ipakikita ko kay Graham ang mga ebidensyang ito, handa ba siyang tanggapin na ang taong pinagkakatiwalaan niya ay siya ring taong naglulubog sa kanya sa dilim? At kung sa paggawa ko nito ay mawala ang aming ugnayan na nagsisimula pa lamang sumibol, kakayanin ko bang makita siyang nasasaktan dahil sa katotohanan ng aking ihahayag? Ang aking puso ay pagod na sa pagtitimpi at sa gitna ng kawalan, hindi ko alam kung ang pag-ibig na aking nararamdaman ay magiging daan patungo sa paghilom o ito ang magiging huling dahilan ng aking tuluyang pagkagunaw. Ang paghinga ko ay tila naging isang mabigat na pasanin habang nakatitig sa mga dokumentong hawak ko na naglalaman ng lahat ng ebidensya laban sa mga taong nagpapakilala bilang tagapang-alaga ng mansyong ito. Sa bawat paglipas ng oras, ang pagpipigil ko sa aking emosyon ay nagiging isang laban na tila hindi ko na kayang panalunan. Lalo na nang makita ko si Graham sa sala na mukhang balisa at puno ng pangkalito. Lumapit ako sa kanya. Ang aking mga paa ay tila lumulubog sa sahig sa bawat hakbang, habang ang aking mga kamay ay mahigpit na nakasiksik sa loob ng aking bulsa kung nasaan ang mga papel na aking nakuha. Gusto kong maging matapang. Gusto kong sabihin ang lahat. Ngunit sa tuwing titingin siya sa akin ng may pagtitiwala, ang aking dila ay tila nababalot ng yelo na nagpapatigil sa aking mga sasabihin. Rosa, alam kong may tinatago ka at hindi na ako bata para hindi mapansin na may kakaiba sa mga kilos mo nitong mga nakaraang araw. Wika niya sa akin, habang ang kanyang mga mata ay naghahanap ng katotohanan sa loob ng aking mga mata. Ang bawat salita niya ay tumatago sa aking dibdib, isang paalala na ang aming ugnayan ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga lamat dahil sa mga lihim na pilit kong iniingatan upang maprotektahan siya. Sinubukan kong ngumiti, ngunit ang aking mga labi ay tila naging matigas at walang buhay. Ang aking buong pagkatao ay nanginginig sa takot na ang pagsasalita ko ay hindi lamang makakasakit sa kanya, kundi tuluyan ng wawasak sa huling natitirang piraso ng kanyang pangarap. Ramdam ko ang mainit na pagdaloy ng aking dugo sa aking mga ugat, isang paalala na sa kabila ng lahat, ako ay tao lamang na naghahangad ng pagmamahal sa gitna ng isang madilim at mapanganib na labirinto. Sa kabila ng lahat, ang pag-asa ay tila isang munting kandila na pilit na iniiwasan ang pagkamatay sa gitna ng malakas na hanging, dala ng aming mga pangamba. Habang nakatayo kami sa gitna ng malawak na silid, ang aming mga hininga ay tila nagtatagpo sa isang espasyong puno ng hindi nasambit na mga damdamin. Hinawakan niya ang aking mga kamay. Ang kanyang haplos ay puno ng pang-unawa na nagdulot ng malalim na pait sa aking puso. Sapagkat alam kong ang pagtitiwalang ibinibigay niya ay isang responsibilidad na napakabigat pasanin. Sa bawat sandali na lumilipas, napagtanto ko na ang katotohanan ay hindi lamang isang bagay na dapat ilantad, kundi isang obligasyon na dapat harapin bago pa maging huli ang lahat. Kahit pa ang kapalit nito
ay ang posibleng pagkawasak ng lahat ng aking pinahalagahan. Nang siya ay lumakad palayo, naiwan akong nakatayo sa gitna ng kawalan. Ang aking isipan ay patuloy na nagtatalo. Kung ang aking pagmamahal ba sa kanya ay sapat na upang maging dahilan ng aking pananahimik? O kung ang tunay na pagmamahal ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na saktan siya ngayon upang mailigtas siya sa mas malaking pagkawasak sa hinaharap. Ang bawat bituin sa langit na aking natatanaw mula sa bintana ay tila mga saksi sa aking pagdurusa, at sa bawat paghinga ko ay naitatanong ko kung ang lahat ng ito ba ay bahagi ng isang tadhana na hindi ko maaaring takasan. Paano ko maituturo ang daan patungo sa paghilom kung ang taong aking pinakamamahal ay siya ring taong aking nasasaktan sa bawat lihim na aking iniingatan, at hanggang saan ang hangganan ng aking pagsasakripisyo bago ko tuluyang maiwan ang aking sariling kaligayahan sa gitna ng mga abo ng aming nakaraan? Ang bawat sandali sa mansyon ay tila naging isang mabigat na pasanin, lalo na nang mapansin ko ang unti-unting panghihina ni Alonzo. Isang gabi, matapos kong mapakinggan ang lihim na pag-uusap ni Helena at Dr. Velasco tungkol sa pagpapataas ng dosis ng gamot sa bata, hindi ko na kinaya ang bigat ng aking nararamdaman. Ang bawat hibla ng aking kalamnan ay nanginginig sa matinding galit at takot. Ngunit alam ko na kung magpapatuloy ako sa pagiging passive, ang buhay ni Alonzo ay tuluyang maglalaho sa aking harapan. Nagpasya akong dalhin ang lahat ng ebidensya sa silid-aralan ni Graham. Kahit na alam ko ang panganib na aking kakaharapin kung sakaling ako ay mahuli. Pagpasok ko sa kanyang silid-aralan, natagpuan ko si Graham na nakaupo sa harap ng kanyang mesa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagod at ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga litrato ng kanyang pamilya. Nang makita niya ako, ang kanyang ekspresyon ay naging puno ng pagtataka. Ngunit hindi siya nagsalita agad. Kinayaan niya akong lumapit at ilapag ang mga dokumentong aking nakuha. Sa bawat pahinang binabasa niya, nakita ko ang pagbabago sa kanyang anyo. Ang dati malamig niyang mga mata ay napalitan ng isang uri ng pagkasuklam na hindi ko kailanman nakita sa kanya noon. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng mahigpit niyang hawakan ang mga papeles, at sa bawat paghinga niya, ramdam ko ang pagguho ng kanyang buong mundo sa harap ng mga katotohanang matagal na niyang kinaligtaan. Rosa, bakit mo ito itinago sa akin ng matagal na panahon? Bulong niya habang ang kanyang mga mata ay nagbabadyang magtubig sa matinding sakit at pagkamuhi sa kanyang sarili. Hindi ko na napigilan ang aking sarili. Ang aking mga luha ay bumagsak sa aking mga pisngi habang ipinapaliwanag ko ang lahat ng aking nasaksihan at ang takot na bumabalot sa bawat araw ko sa mansyong ito. Sa gitna ng aking pag-iyak, naramdaman ko ang kanyang pagyakap, isang haplos na puno ng paghingi ng tawad at pagkilala sa aking katapatan sa kabila ng lahat. Ang aming pagkakalapit sa sandaling yon ay hindi lamang bunga ng aming pagdurusa, kundi buha ng aming pagtitiwala sa isa't isa na siyang magiging sandigan namin sa pagharap sa unos na darating. Gayunpaman, sa kabila ng aming pagkakasundo, ramdam ko ang panganib na dala ng aming pagtatapat. Alam ko na hindi hahayaan ni Helena na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan ng ganoon kadali, at ang bawat hakbang na aming gagawin ay magiging isang malaking hamon sa aming pagsasama. Sa gitna ng gabi, habang nakatitig kami ni Graham sa mga bituin, hindi ko mapigil ang isipin kung ang aming pagmamahal ay sapat na upang labanan ang mga halimaw na nagkukubli sa paligid. O kung ito ay magiging isa pang sanhi ng aming tuluyang paghihiwalay sa hinaharap. Habang hinihintay namin ang pagdating ng bagong umaga, ang bawat tibok ng aming mga puso ay tila nagsasabing, ang katotohanan ay may halaga. Ngunit ang bawat halaga ay may katumbas na matinding pagdurusa na hindi ko alam kung hanggang kailan namin kayang tiisin. Ang gabi ng pagdiriwang para sa alaala ng yumaong asawa ni Graham ay naging isang entablado ng paghuhusga, kung saan ang bawat detalyeng aming inihanda
ay tila isang bitag na unti-unting sumasara sa mga taong nantaksil sa amin. Habang nakasuot ako ng isang simpleng bestida, ramdam ko ang bawat tingin ng mga panauhin na nakatuon sa akin. Ngunit, hindi na ako natinag sapagkat hawak ko ang kamay ni Graham sa ilalim ng mesa. Isang ugnayang nagbibigay sa akin ng lakas na harapin ang anumang unos. Si Helena ay nakaupo sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay tila isang maskara ng pagiging perpekto. Hindi niya namamalaya na sa bawat sandaling lumilipas, ang katotohanan ay papalapit na upang gibain ang kanyang mundong binuo sa kasinungalingan. Nang tumayo si Graham upang magbigay ng maikling mensahe, ang buong bulwagan ay naging tahimik. Ang bawat hininga ay tila naghihintay ng isang hudyat. Hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang yumaong asawa, gaya ng inaasahan ng marami. Sa halip, inanyayahan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin sa gitna ng entablado ang mga ebidensyang matagal naming inipon. Nakita ko ang biglaang pamumutla ni Helena. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi niya maikubli habang nakatingin sa screen kung saan ipinapakita ang mga transaksyon ng pera at ang mga testimonya ng mga taong ginamit ni Dr. Velasco para sa kanyang mga ilegal na gawain. Ang bawat bulong ng mga panauhin sa paligid ay tila isang alon na unti-unting lumulunod sa dignidad ng mga taong naghari sa mansyong ito sa loob ng mahabang panahon. Hindi na naghintay si Helena na siya ay tanungin. Tumayo siya at sinubukang magpaliwanag sa harap ng lahat. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sa huling pagtatangka na linisin ang kanyang pangalan. Ngunit ang bawat salita niya ay lalong nagpapatunay sa kanyang kasalanan, lalo na nang ilabas ni Graham ang huling dokumento na direktang nag-uugnay sa kanya sa bawat desisyong nagpahina kay Alonzo. Sa gitna ng kaguluhan, makita ko si Dr. Velasco na sinusubukang tumakas sa pintuan, ngunit hinarangan siya ng mga gwardiya, isang pagtatapos na matagal nang hinihintay ng katarungan. Ang bawat sandali sa bulwagan ay tila isang paglilinis ng isang matagal nang nabubulok na sikreto na sa wakas ay nabigyan na ng liwanag na nararapat. Sa gitna ng lahat ng ito, napatingin ako sa pintuan at nakita ko si Alonzo na dahan-dahang naglalakad. Hawak ang kamay ng isang nurse habang pilit na inihahakbang ang kanyang mga binti ng mag-isa sa harap ng maraming tao. Ang bawat hakbang niya ay tila isang milagrong nagbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Isang patunay na ang pagmamahal at katotohanan ay may kapangyarihang magpagaling sa mga sugat na itinuring na walang lunas. Habang nakatingin ako sa kanya, hindi ko mapigilang isipin kung paano ang mga simpleng desisyon na aking ginawa, ang mga gabing puno ng takot at pag-aalinlangan, ay nagbunga ng isang pagbabagong hindi ko akalain na makakamit ko. Sa kabila ng tagumpay, hindi ko maiwasang makaramdam ng matinding pagod sapagkat ang pagharap sa katotohanan ay nag-iwan ng isang bakas sa aking puso na hindi ko alam kung paano mapapawi ng panahon. Ang mansyon na dati ay nababalot ng lamig at lihim ay unti-unti nang naliliwanagan ng katotohanan, ngunit ang bawat sulok nito ay nagtataglay pa rin ang mga bakas ng sakit na aming pinagdaanan. Matapos ang magulong gabi ng paglalantad, ang mga awtoridad ay dumating upang dalhin sina Helena at Dr. Velasco, ang kanilang mga mukha na puno ng pagkatalo at kahihiyan sa harap ng mga taong dati nilang tinatapak-tapakan. Habang pinapanood ko ang kanilang paglisan, naramdaman ko ang pagluwag ng aking dibdib, isang uri ng kalayaang hindi ko inakalang makakamit ko pa sa loob ng mansyong ito. Si Graham ay nakatayo sa aking tabi. Ang kanyang mga kamay ay nakapamaywang habang nakatanaw sa malayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pait, kundi ng isang uri ng pagtanggap sa mga nangyari. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang hinawakan ang kanyang bising, isang simpleng kilos na nagpapakita ng aking suporta sa kanyang pinagdadaanan. Graham, hindi ba't panahon na para magsimula tayong muli nang wala ang mga anino ng nakaraan? Bulong ko sa gitna ng katahimikan ng gabi. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga labi ay bahagyang ngumiti. Isang ngiting totoo at puno ng pag-asa na nagpainit sa aking buong pagkatao. Sa sandaling iyon,
Ang aming pagtingin sa isa't isa ay hindi na tungkol sa aming mga posisyon, kundi tungkol sa dalawang taong natagpuan ang isa't isa sa gitna ng pagkawasak. At ngayon ay handang harapin ang kinabukasan ng buong katapatan. Hindi na ako ang katulong na dati iwalang boses. At siya naman ay hindi na ang taong nagtatago sa ilalim ng kanyang yaman at kapangyarihan. Ang bawat sandali sa pagitan namin ay naging mas malalim, hindi dahil sa dami ng aming pinag-usapan, kundi dahil sa pagkilala namin sa sakit na aming pinagdaanan at ang kagustuhan naming maghilom ng sabay. Si Alonzo ay masayang naglalaro sa harden. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kasing baba ng dati. At ang bawat tawa niya ay tila isang musika na nagpapatunay na ang lahat ng aming sakripisyo ay nagbunga ng isang bagong buhay. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng ligaya, hindi ko maiwasang isipin ang aking pamilya sa probinsya na naghihintay sa aking pagbabalik. At ang tanong, kung ang aking lugar ay talaga nga bang dito sa tabi ni Graham o kung ang aming ugnayan ay isa lamang yugto na kailangang magwakas upang pareho kaming makahanap ng ganap na kapayapaan sa aming mga sariling landas. Habang nakaupo ako sa tapat ng fountain sa hadden, ang malamig na hangin ng Tagaytay ay humahaplos sa aking pisningi. Nagpapaalala sa akin na ang bawat pagtatapos ay simula rin ng bagong yugto. Naitanong ko sa aking sarili kung ang aking pagmamahal kay Graham ay sapat na upang manatili ako rito ng habang buhay o kung ang aking pagkakakilanlan ay laging nakatali sa mansyong ito na puno ng mga alaalang hindi ko kailanman malilimutan. Sa gitna ng kawalan, hindi ko alam kung handa na ba akong harapin ang kinabukasan ng walang katiyakan o kung mas mabuting yakapin na lamang ang kasalukuyan habang ang lahat ng sugat ay nagsisimula pa lamang maghilom sa ilalim ng liwanag ng ating mga natutuhan. Ang mga dahon sa harden ay dahan-dahang nalalaglag sa damuhan. Isang paalala na ang panahon ay hindi humihinto sa pag-ikot, anuman ang dami ng sugat o ligayang ating naranasan. Lumipas ang isang taon at ang mansyon sa Tagaytay ay hindi na ang lugar na puno ng takot at pait na aking nakilala noon. Sa halip, ito ay naging sentro ng pag-asa. Ang Aragon Hope Foundation ay puno na ng mga batang nagtatawanan, ang kanilang mga munting tinig ay nagbibigay ng bagong buhay sa mga pader na dati ay balot ng katahimikan. Si Alonzo, na dati ay nakakulong sa madilim na silid, ay isa na ngayong masiglang bata na tumatakbo sa ilalim ng araw. Ang kanyang mga hakbang ay matatag na patunay na ang pagmamahal ay may kapangyarihang maghilom ng anumang pinsala. Madalas akong nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng nara. Pinagmamasdan si Graham na tinuturuan si Alonzo kung paano magpatakbo ng saranggola. Wala na sa kanyang mga balikat ang bigat ng nakaraang pagkakasalang matagal niyang kinimkim. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa tuwing tumitingin siya sa kanyang anak at sa tuwing lumilingon siya sa aking direksyon. Ang kanyang mga labi ay laging may nakalaang ngiting tila nagsasabing, ang lahat ng aming pinagdaanan ay naging sulit. Hindi na namin kailangan ng maraming salita upang maunawaan ang aming nararamdaman, sapagkat ang pagkakaintindihan namin ay nakaugat na sa aming mga karanasan at sa pagpapatawad na aming ibinigay sa aming sarili. Naitatanong ko sa aking sarili kung ang lahat ng ito ay isang panaginip lamang, ngunit ang haplos ng hanging amihan sa aking pisngi at ang mainit na kape na hawak ko ay sapat na patunay na ang lahat ay totoo. Natutunan ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng pagkalimot sa nakaraan, kundi ang pagpili na huwag hayaang ang nakaraan ang magdikta ng ating kinabukasan. Ang aking pamilya sa probinsya ay maayos na ang pamumuhay dahil sa tulong na aking naipadala, at ang aking ina ay masaya na akong makita na nakahanap ng sarili kong kaligayahan. Ang aking paglalakbay mula sa pagiging isang hamak nakatulong patungo sa pagiging katuwang ni Graham sa pagpapatakbo ng pundasyon ay hindi lamang isang pagbabago ng antas sa buhay, kundi isang pagtuklas sa aking tunay na halaga bilang isang babae. Habang nakatanaw ako sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at ang mga luntiang burol, napagtanto ko na ang buhay
ay isang mahabang proseso ng paghilom. Ang bawat lamat sa aking puso ay nagsilbing pintuan kung saan pumasok ang liwanag. At ang bawat luhang aking iniyak ay nagdilig sa binhi ng lakas na ngayon ay tumutubo sa aking pagkatao. Walang garantiya kung ano ang mangyayari sa susunod na mga taon. Ngunit sa ngayon, ang kapayapaang aking nararamdaman ay sapat na upang maging matatag. Ang pag-ibig sa kanyang pinakadalisay na anyo ay hindi ang paghahanap ng taong perpekto, kundi ang pagpili na mahalin ang isang tao sa kabila ng lahat ng kanyang mga pagkukulang at doon, sa gitna ng mga ngiti ni Alonso at sa presensya ni Graham, natagpuan ko ang aking tahanan.